Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Yuhu! Gising! Nakatulog ba kayo sa mga oldies na pinatugtog ni Kuya Bert? Pag si Kuya Bert na nagpatugtog at biglang nagsalita, nako, makalaglag panty talaga yung boses ni Kuya Bert. Pag nakita niyo to sa personal, mga kaibigan, mukhang artista. Kamukha siya ni Dean Martin. Patayin muna natin yung ating mga tagapakinig. Welcome mga kaibigan sa paborito ninyong programa, ang Radyo Mindanao. Dito lamang sa Radio Philippines Network, RPN DXXX Zamboanga City, 1008 sa inyong AM band. Ito po ang inyong balingkod, Alazinto, nagsasabing isang maulan na hapon. Ako po, binabati natin yung mga kaluluwang gumagala na napakadaming naniniwala. Assalamualaikum, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Sabah, Malaysia. At syempre, ayong adlaw, aton mga igsuon, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur ug Zamboanga del Norte. Do 30, do 31, do 32. At sa Central Mindanao, nakikinig sila sa atin ngayon. Sa Cotabato City, Maguindanao, Sultan Kudarat, North Cotabato, General Santos City, Codapawan, Coronadal, hanggang sa Davao Oriental, Davao del Norte, Davao City, sa Samal Island. Hindi pa tayo nagsisimula, nagtatext na kagad yung mga empleyado ng Blue Jazz Business Resort and Water Park. At nakikinig daw sila sa atin ngayon sa Samal Island. Sa Sulu Province, good afternoon kay Governor Toto Tan, ang masipag na gobernador ng Sulu. At syempre sa kanya mga staff na nakikinig sa atin sa Office of the Provincial Governor. Kahit na holiday ay trabaho pa rin sila. Wow! Ganyan ang dapat tularan ng mga local government officials. Si Governor Toto, kahit holiday, trabaho pa rin. Sa Maimbong, nakikinig sa atin si Mayor Samir Tan. Good afternoon, Mayor. Isa pa rin masipag yan, workaholic. Batang-bata pero napakasipag, napakagaling. Good afternoon sa inyong lahat sa Maimbong. At sa lahat ng ating mga tagapakinig, Muslim, Lumad, Subanon, Tausug, Yakan, Samal, Badyaw, lahat na. Tagalog, Pilipino, Bisaya, Ilonggo, Ilocano, Adiday, Adatatamahon. Ganoon na rin mga Sambongueños na entero Mindanao, kaya tauwi ka natin aura. Muy buenas tardes, kanal Sambongueños y Sambuangueñas na entero pais. Dinalo pala ni Tatay Digong Duterte yung mga sugatang sundalo dyan sa Camp Chudolfo Bautista sa bayan ng Jolo sa Sulu Province. 6 na sundalo ang binigyan ni Tatay Digong Duterte ng mga medalya. At actually mga kaibigan, 8 yung sugatang sundalo nang makipagbakbakan sila sa isang grupo ng Abu Sayyaf nung linggo. At nang malaman ni Tatay Digong na may mga sugatang sundalo, agad na lumipad papuntang Sulu Province. At binisita yung 6 sa 8 sugatan
dyan sa kampo ng militar sa bayan ng Hulo. At kinausap ito ni Tatay Digong, nagbigay ng mga medalya, nagbigay pa ng financial assistance. Yung dalawang sundalo ay nasa Zamboanga dahil medyo matindi ang sugat nito, mga kaibigan. Ang sagupaan ay naganap sa iba't ibang lugar sa Sulu Province, subalit hindi naman sinabi ng Joint Task Group Sulu sa kanilang press release na may mga sugatang sundalo. Ang inulat lamang ng Joint Task Group Sulu, mga kaibigan, under kay Colonel, ang PIO nila si Colonel Rolando Gregorio, ay sinabi lamang niya na merong isang Abu Sayyafong patay, pero wala siyang binanggit na may mga sundalong sugatan. Bakit kailangan itago to, Colonel Gregorio? Meron naman palang sugatan. Sana sinabi mo sa PR ninyo na merong sugatang sundalo. Ay, opo. Wag natin itago yung mga sugatang sundalo dahil itong mga sundalo ang siyang nakikipaglaban at buhay nila ang kanilang tinataya dyan, mga kaibigan. Bakit dapat itago na may wounded sa militar? Para ano? Ang daming propaganda talaga itong si Colonel Gregorio, Kahit walang patay, sasabihin may patay sa hanay ng Abu Sayyaf. Wala naman silang maipakita mga bangkay. Kaya mahirap paniwalaan itong mga pinag-propaganda ng militar. Kung may patay, may patay. Sabihin nyo may patay. Ito na-recover nating bangkay. Ang lagi nakalagay sa PR nila, puro intelligence report. Tapos sasabihin pa nila, maraming patay ayon sa mga residente sa naturang lugar. Alangan naman yung residente, nagbabakbakan kayo dyan. Nandiyan na residente, nagbibilang kung ilan ang casualties, di ba? Ayan ang hirap Mabuti pa nung panahon itong itong si Colonel De Toyato, Noel De Toyato. Yan ang sinasabi niya, puro katotohanan. O kaya si General Daniel Lucero na sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Alam niyo, mga kaibigan, na sa panahon ng giyera dapat laging katotohanan ang sinasabi ng ating mga otoridad. Hindi natin pwedeng itago yung katotohanan at mag-imbento tayo na napakaraming patay para kunyari sabihin na nananalo ang kampanya ng ating pamahalaan laban sa masasama. Di ba? Mas maganda yung magsabi tayo ng totoo. Dahil yung totoo ang laging pinaniniwalaan. Mahirap yung puro propaganda. Parang ayun yung mga dating PIO ng 4th Infantry Division o kaya yung PIO ng 10th Infantry Division ng Eastern Mindanao Command. Sasabihin, pag nagkaroon ng sagupaan sa New People's Army, maraming napatay na mga rebelding NPA sa naturang sagupaan. At katunayan, marami kaming may mga sundalo natin nakakita ng mga patak ng dugo sa lugar na kung saan tumakas itong mga NPA. At ayon sa mga residente doon ay 10 ang patay. Lagi nung makikita sa PR ng Eastern Mindanao Command at saka ng 4th Infantry Division at saka itong 10th Infantry Division. Laging merong ganyan there are bloodstains along the route of withdrawal of the enemies. Tapos ikukot nila yung mga residente. Residents said there have been a lot of casualties on the part of the NPA. Nakakapagtaka kasi alam nyo, bago magsagupaan yung mga residente nagsisilikas na sa takot na maipit sila sa bakbakan. Tapos sasabihin naman ng militar, hindi, nireport ng mga residente sa amin niya, maraming patay. Diba? Kaya ito ang instruction dito ni Chief of Staff Ricardo Bisaya ni CS. Ilabas ninyo ang totohanan, tapawang katotohanan lamang at walang halong pag-iimbot o kaya kasinungalingan o kaya ay propaganda. Alam nyo, ang para para maging high moral ng mga tropa, kailangan yan personalize ang inyong pagtingin sa kanila. Katulad itong ginawa ni Tatay Duterte. May mga sugatang sundalo, di ba? Lipad kagad sa Sulu Province. Is one day after the clashes. Diretso kagad si Tatay Digong kahit pagod na pagod. Upang bisitahin yung kanyang mga anak na sugatan. Ganyan ang kailangan natin. Hindi yung kung ano-ano mga propaganda. Hindi naman tayo galit sa militar. Hindi din tayo
laban sa militar. Ang sinasabi lang natin dito as a media member ay yung katotohanan. Ngayon kung i-insist ninyo yan ang katotohanan, bahala na kayo. Ingat mga kaibigan sa mga sementeryo. Alam nyo, kahit hindi araw ng patay, kahit araw ng buhay, maaaring gunitain ang mga namayapa na. Hindi natin malaman kung bakit kailan October 31 at November 1. Saka, lahat ng mga Pilipino sumusugod sa mga probinsya, sumusugod sa mga sementeryo upang magtirik ng kandila, magbigay, mag-alay ng dasal. Kahit araw-araw, pwede nating gawin yan. Ngayon, kung malayo ang bahay mo, malayo ang sementeryo, pwede ka naman magdasal sa loob ng iyong bahay. Kumuha ka ng litrato ng namayapa mong kapatid, magulang, lolo, ate, kuya, lola. Tapos, maglagay ka ng buyakyak, magsindi ka ng kandila, magdasal ka, magrosaryo ka buong gabi. Diba? Hindi na kailangan yung, alam nyo, itong mga nakagis na natin mula pa to sa mga Kastila. Diba? Kung hindi tayo nilupig ng mga Kastila, wala namang yang ganyang mga kasabihan, mga kultura. Kaya nga mga kaibigan, sa mga Kristiyano lamang yan. Bawat iba-ibang kultura, bawat iba-ibang bansa may kanya-kanyang paniniwala. So, para sa akin, sa aking opinion, maaari tayong mag-alay ng dasal kahit araw-araw sa ating mga departed loved ones. At hindi na natin kailangan na pumunta sa sementeryo at makipagsiksikan. Diba? Kasi once a year lang yan Pwede mo namang gawin niya kung gusto mo. Every day, every week, every month. At gunitain mo yung, yung mga alaala ng iyong mga yumaong mahal sa buhay. Ngayon, siksikan sa sementeryo. Grabe ang traffic. Ngayon, umuulan pa. Pagdating sa sementeryo, diyan pa kayo makakita. May nagkakantahan, may nagbabaraha, may nagchichismisan. Diba? May nag-aaway na magkakamag-anak, nagkita-kita. Diba? Yun ang matindi ron. Diba? Pwede ka naman pumunta mag-isa ron kahit hindi November 1 kung gusto mo. At kung nasa probinsya naman yung mga yumao, magdasal na lamang kayo. Diba? Sabi nga ng inyong Panginoon, kahit saan, paari niyo siyang tawagin ang kanyang pangalan o kaya magdasal, mag-alay ng misa. Sa Maynila, grabe sa North Cemetery at saka sa South Cemetery. Grabe yung kapal ng tao. Tapos yung mga bus na papuntang Baguio, wow, grabe. Puro punong-puno. Kaya hirap na hirap yung ating mga otoridad magbantay, nakakatakot sa North Cemetery, naku, grabe, sa La Loma, ganun din. Terrible, ang kapal ng mga tao. At paano mo mache-check isa-isa yan? Paano kung may terorista ron, may dalang explosive belt at naka-jacket, pagdating doon biglang nagpasabog, di ba? Kaya dapat alerto. Kaya lang sa nakikita natin sa mga balita yung pagdagsa ng tao talagang grabe, by wave, talagang napakakapal. Dapat yan bago pa lang pumasok sa entrance ng mga sementeryo, may one line na to At doon pa lang sa labas dapat na-check up na yan bago makapasok sa mga sementeryo. At maraming nakumpiska yung ating mga masisipag na pulis at mga sundalo. Nakumpiska yung mga patalim, mga alak. Meron pang mga Hinebra San Miguel, mga gin. Inilagay sa bote ng mineral water para kunyari mineral water. Hindi nila alam pagdating sa inspection, inaamoy ito ng mga pulis at ng mga sundalo. Meron pang isang nahulihan imagine, bumili lang 1 litrong mineral water, tinanggal yung tubig. Alam nyo kung saan tinanggal yung tubig? Sa may puwetan, binutasan yung puwetan.
Para madrain yung tubig. Hindi, siyempre, pag in-inspection yan, hindi nga naman bukas yung selyo. Selyado. Kasi sa puwitan niya, tinanggal yung tubig gamit ang syringe. At pagkatapos yan, ay siya kasi sinaksakan ng Ginebra San Miguel. At pagkasaksak ng Ginebra San Miguel, tinuluan niya ng glue. Yung ginagamit sa glue gun. Di selyado na nga. Pagdating niya sa inspection area, sabi nung pulis, buksan mo yan. Sir, hindi po pwede. Bakit hindi pwede? Kasi mamaya pa namin ito iinumin. Buksan mo yan. Nung binuksan, di nangamoy Ginebra. Grabe talaga itong mga lasenggo. Hoy! Inom kayo ng inom baka matigok kayo kaya inom. Di ba? Meron na pupunta sa sementeryo, may dalang baraha, may dalang gitara, may dalang karaoke. Goodness. Ano gagawin dyan? Magko-concert? Magsusugal? Dapat solemn yan, mga kaibigan. Kasi diyan mo ginugunita yung mga alaala ng iyong departed loved ones, di ba? At tapos, ayan, pag nandudong ka naman sa sementeryo, yung mga ibang lalaki naman, parehang tingin sa mga babae. Kung makatingin, akala mo malalaglag na yung mga eyeballs At meron naman mga babae, nagpupunta sa sementeryo, naka-short pants. Nakasando. Baka biglang bumangon sa libingan yung mga mahal ninyo sa buhay at pagalitan kayo, paluin kayo sa puwet. Bakit ka nagpunta rito nang naka-short pants, ineng? Bakit ka nakasando? Yun na nga ba sinasabi natin? Pero ingat yung mga nasa sementeryo na naka-tune in sa atin ngayon. Ingat kayo sa mga snatcher, sa mga kawatan, sa mga magnanakaw. Lalo-lalo na magnanakaw ng mga bulaklak, magnanakaw ng mga kandila, magnanakaw ng mga bag. Naku, ingat-ingatan niyo yan. Pati na rin yung mga motorsiklo. Bantayan ninyo, lagyan nyo ng kandado yung mga motorsiklo ninyo. Baka paglabasan ninyo ng sementeryo, wala na yung motorsiklo ninyo, umiyak pa kayo dyan. Dami pa namang magnanakaw kahit saan lupalop ng ating bansa. Mabuti pa si Tatay Digong nagpadala ng mga bulaklak sa mga yumaong pangulo ng ating bansa bilang paggunita ngayon araw na ito. Meron bang ibang pangulong gumawa ng ganyan? Wala, di ba? Pero kung ako ang pamimiliin, ang paborito kong pangulo ay si Magsaysay. Napaka down to earth, napaka masa. Merong kantang Mambo Mambo Magsaysay. Napakagaling na pangulo niya, mga kaibigan. Kaya lang bakit kasi yung mga mababait pa ang kinukuha ng kanilang mga Panginoon? At yung mga masasama ang natitira sa mundo. Ang daming ang daming mga istorya ng mga kababalaghan ang lumalabas. Ako. Ito talaga mga television networks, Grabe, para makuha lamang yung kiliti ng mga masang Pilipino na masyadong naniniwala sa mga iba't ibang superstitious belief. Kung ano-ano yung mapapanood mo sa mga balita ngayon, sa mga telebisyon. Kwento ng mga kaluluwa na bumabalik, mga espiritu. Alam nyo mga kaibigan, there's no such thing as kaluluwa. Parang parang cycle yan parang gulong. When you reach the top, you go down. Cycle yan ang buhay. Walang kaluluwa. Hindi totoo ang kaluluwa. Kasi kung totoo ang kaluluwa, napuno na itong daigdig ng kaluluwa. Kailangan na nating tawagin yung Ghostbusters dyan. Diba? Sinakop tayo ng mga Kastila, sinakop tayo ng mga Amerikano, sinakop tayo ng mga Hapon, sinakop tayo ng British.
Aba, kung may mga kaluluwa, sana matagal lang nakipaglaban yung mga kaluluwa sa mga mananakop. Diba? Parang ano rin dyan, kulam. Ay, mga mangkukulam. Hindi totoo yan, mga kaibigan. Huwag kayong maniwala sa kulam. Hindi totoo yung kulam. Lahat yan puro superstitious belief lamang. At alam niyo naman, ang ating ang kultura ng mga Pilipino, mga tradisyon, ibang klase. Meron dyan magkasakit, sabihin na kinulam siya, magpapatawas ngayon niya. Pag sinunog mo naman yung tawas, sasabihin nung albularyo, lako, may kumukulam sa'yo. Eto, kita mo yung tawas, korteng tao. Hindi nila alam yung tawas, chemical yan. Pag sinunog mo yan, talagang bubula yan. Ngayon, dahil yung ating utak, mga kaibigan, nagbibigay sa atin ng ng idea kung ano yung nakikita natin, nape-perceive natin, ayun, tapos sasabihin pa ng albularyo, lako, mukhang matandang lalaki to, meron ka bang nakagalit? Diba, mga kaibigan, meron mga ganyan yung sasabihin sa'yo ng mga albularyo na eto, nakikita ko. Ikaw naman, dahil may korteng tao, iisipin mo, nako, ayan yung kapitbahay namin. Nag-away kami dahil sa aso. Pinakulam pala ako ng walang ngayang matandang yan. Tapos sasabihin naman ng albularyo, huwag ka mag-alala. Dahil meron akong kilala, kokontrahin natin yan. Magbayad ka lang ng 500. Ikaw naman, paniwalang-paniwala ka naman. O sige, magbabayad ako ng 500. Dodoblehin ko. Gawin mong 1,000. Ibalik mo lang sa kanya yung kulam. Okay, thank you. Bigyan mo lang ako ng litrato ng kapitbahay mo. At saka kumuha ka ng itlog ng butike. Diba, kaibigan, yun yung sinasabi natin. Masyadong maraming mapamahiin. Alam nyo, napaka-powerful ng ating brains, mga kaibigan, yung utak ng tao. Talagang napaka-powerful yan. Alam nyo ba na yung utak ng tao, yung ating brains, ay nakakapaggaling ng sakit? Ito scientifically proven talaga to. Dahil yung mga siyentipiko, yung mga doktor, meron silang tinatawag na placebo effect. Bibigyan, sasabihin mo, nako doktor, masakit yung aking ulo. Ito'y nararamdaman ko tuwing hapon, napakasakit ng aking ulo. So bibigyan ka ng gamot. Okay, eto, inumin mo to. Etong gamot na to, etong letter A na gamot na to, talagang makakapagtanggal ng sakit ng ulo. 2 gamot. Ito, inumin mo yan. So pag ininom mo yung gamot, sasabihin mo sa doktor, ay doktor, ang bisa-bisa talaga ng gamot. Nawala yung sakit ng ulo ko. Hindi mo alam, yung palang pinainom sa'yo, gawa lamang sa starch o kaya harina. Wala namang sangkap na chemical yan para mapagaling yung sakit ng ulo mo. Yun ay isang placebo. Kaya ang tawag dyan, placebo effect. So sa isip mo na napakagaling ng gamot, gumaling ka. So ibibigyan mo ng dahilan na gumaling talaga ako sa gamot. Yun ang matindi ron, mga kaibigan. Talagang napaka-powerful ng ating utak. Alam nyo ba na yung pag natutulog tayo sa gabi, tayo nananaginip, ang gumagawa niyan yung subconscious mind ng isang tao. Dahil minsan nga meron kang panaginip, matagal na yung kakilala mo o kaibigan mo, nakita mo sa panaginip mo, nag-usap kayo. Dahil nandiyan yan sa subconscious mind mo, nasa utak ng tao yan. O kaya yung tatay mo na matagal lang namatay, tapos napanaginipan mo. Iisipin mo, naku si tatay, napanaginipan ko si tatay, ano kayang gustong sabihin ni tatay? Nay, si tatay napanaginipan ko. O anak, ano sinabi ni tatay? Para meron siyang gustong sabihin sa akin. O ikaw naman ngayon, dahil panaginipan mo yung namatay mo ng tatay, mag-iisip ka ngayon ng sarili mo. Gagawa ka ng sarili mong pag-iisip kung ano ang ibig sabihin ng iyong panaginip.
Pero actually, walang kinalaman yung panaginip, mga kaibigan. Walang kinalaman talaga. Nananaginip tayo dahil yung ating utak may mga electrical impulses to. May kuryente ang ating utak. Kaya nga, pag na-aksidente ka, patay na yung utak mo, tumitibok pa yung puso mo, wala na. Brain dead ka na. Unless na tumigil yung pagtibok ng puso mo, pero yung utak mo, buhay na buhay pa, maaari kang mabuhay. Meron pa diyang namatay ng ilang oras, biglang nabuhay. Tapos i-attribute nila to sa Diyos. Naku, milagro. Namatayan, 3 oras lang namatayan, pero nabuhay. Yung pala, meron palang may mga medical at scientific terms dyan, mga kaibigan. Pero pag ikaw ay patay ng mga 12 oras, hindi ka na mabubuhay. Dahil meron lang bilang ng oras ang ating organ sa katawan na maaaring mabuhay pa. Kaya after 3 hours, hindi ka nabuhay. 4 hours, goodbye na. Kaya minsan tumitigil yung tibok ng puso Iisipin natin, ako patay na. Sumalangit na ang kanyang kaluluwa. Kasi wala nang tibok ng puso. Yun pala, biglang dumilat yung mata. At humingi ng tubig, uhaw na uhaw. O pagkainom niya, buhay pa ako. Tapos siya natulog ulit, hindi na gumising. Patay na pala agad. May mga ganyan yan, mga kaibigan. Kaya dapat natin na isipin na walang milagro. Dahil lahat yan ay inexplain ng siyensya. Kasi alam nyo, ang Pilipino mahilig sa mga kung ano-anong mga kasabihan Kaya pag may mga ganyang bagay, binibigyan natin ng ibang meaning. At sa mga panatiko naman, ina-attribute sa Diyos. Kaya alam nyo, mga kaibigan, ito ang sa aking opinion. At lahat ng nangyayari sa atin ay tayo ang may kagagawan. Walang kinalaman yung Diyos dito. Gumawa ka ng mabuti, mabibigyan ka ng kabutihan. Gumawa ka ng masama, kasamaan din ang makukuha mo. Ayan yung law of attraction. Kaya nga walang kinalaman dito yung Panginoon. Nasa tao to. Kung ano yung inani mo, kung ano yung tinanim mo, siya rin ang aanihin mo. Di ba? Ganyan lang yan, mga kaibigan. Huwag nating paniwalaan yung kung ano-ano. Kapitbahay nga namin, malaglag lang yung kutsara. May dadating na babae. Maghanda kayo ng plato. May dadating na babae, nalaglag yung kutsara. Nalaglag yung tinidor. Maghanda kayo ng plato. May dadating na lalaki. Kasi tinidor yan. At pag habang kumakain naman kayo, biglang yung butiki nag-ingay. May dadating na bisita. Yung butiki maingay. O kaya naman, meron nakitang paru-paro. Itim. Hala. Si tatay yan. Si tatay. Nagpaparamdam. O kaya naman, naglalakad ka. Biglang malaglag yung baso. Yung baso. Nabasag. Naku, masama yan. May mangyayari. Diba, kita niyo, mga kaibigan. O kaya, naglalakad ka sa kalsada. Uy! Hala! May pusang itim na dumaan sa harapan natin. Balik tayo, huwag na tayo tumuloy. Masama yan, bad omen yan. Diba? Maraming pinaniniwalaan talaga yung mga Pinoy. Pero lahat yan, ako. Panahon pa ni Mahoma yan. Diba? Kahit magdasal ka na magdasal, walang mangyayari. May mga coincidence naman na nagdadasal ka, humihiling ka na sana magkaroon ka ng pera. Dasal ka ng dasal, biglang may kumatok. Petra! Andito na yung hinihiram mo, nagbigay si Bonjing. Ay, gracias. Salamat sa Diyos. Pinakinggan na niya. Dasal ko. Salamat talaga. Ayun, mga kaibigan, coincidence lang yan. Pero pinasalamatan kaagad yung Panginoon. Pero naman dyan, nagsusuga, nagmamadyong. At Ginoong Maria, Diyos ko po, sana papanalunin niyo ako, sana bunot ito. Para hindi lang paningit. All up to. All up, paningit! Salamat sa Diyos. Nakabunot ako, nanalo ako. Salamat talaga, Diyos ko. Diba? Meron dyan mga nagsusugat, nangkakarera. All the red flag is up. There they go! Naku, nagtatasal ka.
Naku, sana manalo si Silver. And rounding the red house, still Silver running on the lead. Ayun pala. Biglang nanalo. Ay, ako salamat. Diyos ko na panalalo niyo. Nanalo ko sa karera. Di ba? Ganun yan. Loto. Naku, matindi sa loto. Yung mga Pilipino, pag tumataya sa loto, naku, yung ticket nilalagay sa altar. Luluhod yan. Magdadasal lang 1 oras. Mag-rosaryo. Diyos ko, sana manalo ko sa loto. Kailangan ko na makaahon sa kahirapan. Panginoon, tulungan mo po ako. Nung natalo, taya uli. Dasal na naman, Panginoon. Hanggang sa mamatay siya, matanda na, hindi pa rin siya nananalo sa loto. Alam niyo, yung loto is a game of luck. Binubola yan. Hindi makukuha sa dasal yan. Yung mga walang pera nga, kahit magrosaryo kayo buong hapon, kahit maglakad kayo ng 10 kilometro, hindi kayo makakapulot ng pera. Di ba? Ang ibig natin sabihin dito, kailangan natin magtrabaho. Kailangan natin magsikap. Kailangan natin magtiyaga. Huwag natin iasa lahat sa Diyos na inyong pinaniniwalaan na magbibigay sa inyo ng milagro. Di ba? Kasi kung kayo naniniwala sa Diyos, babasahin ninyo ang Biblia. Ako, ang daming Panginoon dyan. Yung Old Testament pa lang, iba ang sinasamba dyan. Walang nakakakita sa Diyos sa Old Testament. May nakakita ba? Wala. Si Moses nagpunta sa Mount Sinai, nagpunta ron sa taas ng bundok. At kinausap niya yung mga alien. At pagbaba niya, dala-dala niya yung kanyang 10 Commandments upang sundin ng taong bayan. Pagdating naman sa New Testament, ang naging Diyos naman dyan, si Kristo. Si Yahweh. Yeah? Pero maraming, alam niyo yung Biblia, punong-puno ng mga tales. Ng mga kwentong, napaka-fantastic. Kasi yung Biblia isinalin to sa iba't ibang lingwahe, mga kaibigan. At ginawa ang Biblia tungkol kay Jesucristo, halos 100 years ang nakalipas bago lumabas ang mga sinulat ng kanyang mga disipulo. Wala ngang, wala ngang makakapagpatunay na talagang totoo si Jesucristo. Ito, I'm speaking on behalf of scientific findings. Walang nakakita ng walang artifacts si Kristo. Mabuti pa yung dinosaur, nauna na kay Kristo, nauna na sa mga tao, yung dinosaurs. Pero ngayon, mga kaibigan, nahuhukay pa rin yung mga buto ng mga dinosaurs. Sila ang nauna sa daigdig bago yung mga tao. Pero nahuhukay pa rin yung kanilang mga buto. Ang pinakahuli, yung utak, kapirasong utak ng dinosaurs, nahukay at napag-aralan. Pero yung mga labi ni Kristo, wala, di ba? Bakit? Bakit walang labi ni Kristo? Kung babasahin niyo yung mga libro na may kinalaman sa mga ancient civilizations, maraming mga Diyos ang katulad ni Kristo. Maraming mga istorya katulad nung pagbaha. Nasa ancient civilizations yan, mga pagbaha. Di ba? Yung sa Mayan Aztec culture, nandiyan yan eh. Yung sa Epic of Gilgamesh, nandiyan yan. At nakalagay sa New Testament, sa Biblia, si Kristo nandoon lamang nung siya ipinanganak ng Birheng Maria. At yung kanyang paglaki, wala na kayong mababasa tungkol sa paglaki ni Jesucristo. Bakit? Di ba? At lumitaw na lang uli si Kristo nung siya'y nagpipreach na. At lumalawak ang kanyang following. So maraming mga katanungan, mga kaibigan, ang nire-raise ng scientific community tungkol dito. Pero siyempre, may kanya-kanyang relihiyon yan. May mga ibang bansa na hindi naman naniniwala kay Kristo. May mga ibang bansa na hindi naman naniniwala kay Moses. May mga ibang bansa, iba ang kanilang sinasamba. Sa India, ang sinasamba nila ay mga baka. Kaya bawal doon ang kumain ng baka.
'Di ba? Sa ibang bansa, sinasamba nila mga unggoy, elepante. So bawat mundo ng taong ginagalawan ay may kanya-kanyang paniniwala. At lahat ng yan, mga kaibigan, ay nire-respeto natin. Alright, balik-balita na tayo. Ay, pero kung meron kayong dapat paniwalaan, yung mga extraterrestrials, dahil yung mga ET o kaya yung mga alien, talagang may mga prueba yan. Pwede kayong mag-search sa Google. Maraming mga kuweba sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. Ang merong mga drawings, mga cave drawings na kung tawagin, at doon ay ipinapakita ang kakaibang hugis ng mga sinaunang nilalang. May mga korteng alien talaga, malaking ulo, may maliliit ang mga mata, mahaba ang katawan, 4-3 ang mga daliri. Lahat yan, mga kaibigan, makikita nyo, ancient aliens, i-search nyo sa Google. At may mga larawan yan. At yan yung mga ancient cave drawings ay nauna pa to sa Biblia. Nauna pa to sa mga characters sa Bible. Kaya napaka lawak ng dapat nating intindihin. Dahil ang daigdig ay isa lamang sa trilyong-trilyong planeta na nasa ating kalawakan. Kaya napakagandang pag-aralan yan, mga kaibigan. At ngayon nga, makikita ninyo kung paano nabubuo ang isang planeta. Kung paano nabubuo ang isang galaxy. Ngayon, ipinapakita ng siyensya kung paano nabubuo ang isang star. Lahat yan, kung gusto nyong magbasa, makikita ninyo sa website ng National Aeronautics and Space Administration ng Amerika. Nandiyan lahat yan. Sa NASA, nasa website nila. At kung gusto niyo naman malaman ang tungkol naman sa human evolution, ay available din yan, mga kaibigan, sa website ng Smithsonian Institute. Alam niyo, napakaganda nung napakaganda nung website nung Smithsonian Institute. Isa ito sa pinaka respetadong museum sa buong mundo. At dito ay ipinapaliwanag kung paano nagsimula ang buhay sa daigdig. At siyempre, kung meron kasing mga tinatawag na yung paleoanthropology. Itong paleoanthropology, mga kaibigan, ay isang scientific study ng human evolution. At marami itong mga subfield sa anthropology. At kabilang dito yung study of human culture, society, and biology. At dito ay pilit na ipinaalam ng scientific community kung paano nagsimula ang buhay sa daigdig. Alam nyo, kung maniniwala kayo sa Diyos, para sa akin, sa opinion ko, ang dapat ninyong maging Diyos ay yung araw. Yung araw, sun. Dahil kung wala ang araw, walang buhay. Walang buhay sa daigdig. Talagang walang buhay. Wala ring daigdig na matatawag. Wala ring mga planeta sa Milky Way, yung ating galaxy. Dahil itong araw ang sa lakas ng gravity niya, ito ang humahawak sa mga planeta. Kaya yung mga planeta, hindi naman sila nawawala sa kanilang orbits, di ba? At kung walang araw, wala tayong hangin, wala tayong halaman, wala tayong buhay, walang pagkain, walang dagat, lahat wala. Dahil lahat ng nangyayari sa mundo ay dahil sa araw. Meron tayong hangin ngayon dahil sa araw. Meron tayong tubig ngayon dahil sa araw. Tanggalin mo yung araw, lahat wala. Makikita mo lamang ay isang bato. Meteor, asteroid. Di ba?
So kung kaya nga yung mga sinaunang panahon, yung mga Egyptian, meron silang paniniwala sa Diyos na ang kanilang sinasamba ay ang Haring Araw. Kaya nga tinawag yang Haring Araw. Dahil napaka-powerful ng araw. Kung walang araw, wala tayong weather, walang klima, walang buhay sa mundo. Kita mo yung mga halaman nabubuhay dahil sa photosynthesis. Kumukuha ang mga halaman, lahat, pati puno, ng lakas mula sa araw. Kaya sila nabubuhay. Diba? In return, naglalabas sila ng oxygen na ating nagagamit. So yung kung gusto ninyong malaman yung tungkol sa human evolution, i-search niyo lang mga kaibigan yung Human Evolution, Smithsonian Institute. At doon ay mababasa nyo. Marami silang field, Introduction to Human Evolution. At yan yung lengthy process of change, by which people originated from ape-like ancestors. Pero wag tayong magkakamali na hindi talaga tayo galing sa unggoy. Iba yung unggoy, iba yung mga bakulaw. Iba yung linya ng tao, yung genes ng mga naunang tao. At lahat ng ito mga kaibigan ay mayroong scientific evidence na nagpapakita ng physical at yung behavioral traits ng mga sinaunang tao. At ito ay nag-evolve mga kaibigan sa loob lamang ng 6 million years. Wow! Nag-evolve yung tao sa loob ng 6 na milyong taon. Kaya napakagandang, yung science talaga napakasarap pag-aralan. Napakasarap basahin ang tungkol sa science. Dahil, kung hindi ka naniniwala sa science, naniniwala ka sa Diyos. Di ba? Pag nagkakasakit ka, nagrosaryo ka ba? Panginoon ko, pagalingin mo ako dahil may sakit ako. Hindi dumidiretso tayo sa ospital. Bumibili tayo ng gamot. Pag masakit yung tuhod ni Ninyo Karandang, yung aming PA dito, bumibili siya ng gamot. Para pantanggal ng sakit. Hindi niya tinatapalan niya ng pahina ng Biblia para gumaling. Diba? Lahat tungkol sa science na mga kaibigan. Yung cellphones natin, di ba? Ito, gawa ng science to, hindi naman gawa ng Biblia to. Yeah, kung may cellphone siguro noon, baka palagay ko na hindi nakatakas pa si Kristo. Hindi siya napatay ng mga hinayupak na mga Romano. Dahil magte-text sila, magte-text si Peter. Oh my God, the Romans are coming. Go and hide. Kaya lang hindi na nagkaganon. Yeah, talagang yung scientific advancement ng tao ay talagang napakaganda na. Meron na tayong International Space Station, di ba? Yung ISS. Yung mga astronauts, yung mga cosmonauts nandiyan na sa kalawakan upang pag-aralan ang universe at yung ating daigdig. So marami ng advancement. Pero lahat ng ito ay dahil sa human evolution. At ang pinagsimulan nito mga kaibigan yung Africa, yung kontinente ng Africa. Diyan nagsimula ang buhay. At siyempre, sa Africa nagsimula ang buhay, pero marami yan. Mahabang panahon yan. Imagine, 6 million years nag-evolve ang tao kung ano tayo ngayon. Alam nyo kasi mga kaibigan, kung ikaw ay ipinanganak sa bundok, at ni-raise ka ng mga magulang mo na naniniwala sa buwan, naniniwala sa araw bilang mga Panginoon, yun ang paniniwalaan mo. Pero kung ikaw ay lumaki sa lungsod at sinabi sa'yo ng mga magulang mo na merong Diyos, nag-aral ka ng elementarya, meron tayong religion, nag-aral ka sa Ateneo o kaya sa iba pang Jesuit schools o kaya sa Catholic schools, merong Panginoon. Diba? So, ini-implant yan. Ang tao kasi parang computer. Kung ano yung software na nilalagay sa'yo, yun ang lalabas sa computer. Diba? So, yung isip ng tao, pag kinabi sa'yong pinaniwalaan kang merong Panginoon, dapat kang maniwala kasi yun ang nakagisnan mo. Pero kung ikaw ay lumaki sa bundok, lumaki ka sa Africa, palagay ko, ang magiging Diyos mo, isang malaking bato, bituin, araw, o kaya mga buwan.
Nung panahon ng ancient Mayan culture, yung mga Aztec, imagine ang pinaniniwalaan nila, ibang Diyos. Nakatingin sila sa langit. Naniniwala sila na yung Diyos ay nasa langit. At pag gusto nilang tagtuyot, humihingi sila ng ulan. Pinapatay nila yung kanilang mga virgin, yung mga babae. Dinudukot yung puso at inaalay. Inaalay sa mga nilalang na hindi nila nakikita. Kasi hindi nila naintindihan yung cycle ng mundo. Kailan yung tag-ulan, kailan yung tag-araw, kailan yung taglamig. Diba? So, yun ang mga problema noon. At na-wipe out ang mga dinosaurs dahil sa isang cataclysmic nung sumabog ang isang nahagip ang ating daigdig ng napakalaking asteroid. At ito ang pumatay sa malaking bilang ng mga dinosaurs. At kung maniniwala ka naman sa Biblia, natapos ang lahat ng buhay sa Biblia nung bumaha, yung the Great Flood na tinatawag. At ang tanging nakaligtas doon ay si Noah, dahil gumawa siya ng napakalaking arko. At sa naturang arko ay naglagay siya ng mga isang pares ng hayop na siyang muling gagawa ng magpaparami. Kung paniniwalaan niya ang Noah's Flood, mga kaibigan, ang 'di ba, lahat ng tao, ang mundo ay napuno ng tubig dahil sa 40 araw at 40 gabing walang tigil na pag-ulan. So ang nabuhay diyan yung pamilya ni Noah. Pero ang tanong dyan, mga kaibigan, ito bang pamilya ni Noah, nagkaroon ba sila ng lovemaking, anak sa anak, anak sa ama, anak sa ina? At sila yung muling nagparami. Diba? Nandiyan dyan sa Biblia, Noah. Diba? So, meron na, sila mismo, nagkaroon na sila ng pagsisiping. At kung titignan mo naman ang Old Testament, nakalagay doon, huwag kang makikiapid sa ibang tao. Pero pagdating sa kay Noah, sila mismo. Tapos meron pang Eva at Adan. Talagang ang pangalan, Eva talaga, tsaka si Adan. At alam nyo, mga kaibigan, nung mga unang panahon, yung mga ahas nagsasalita. Mabuti na lamang nung nasa paradise sila. Etong si Eva at si Adan ay hindi mga incheck. Kung naging incheck si na Eva at Adan, malamang yung ahas na nagsasalita, baka naluto na nila. Di ba? At sinasabi pa yung symbolic, mansanas. Huwag mong kakainin yung mansanas at pag kinain mo yan, ikaw ay magigising sa katotohanan. Sa Biblia, wala naman nakalagay na mansanas. Ang nakalagay doon, forbidden fruit. Bakit naging mansanas yun? Diba? Pero napakagandang basahin ng Biblia kasi history. History ang Biblia, pero marami ring mga fantastic tales. Katulad nung Book of Job. Yung lang pagkakapanganak ni Birheng Maria kay Jesucristo. Talagang napaka-fantastic niyan, mga kaibigan. Alam niyo ba na ang isang tao ay hindi maaaring mabuntis nang walang sumisiping sa kanya. Kahit anong milagro, hindi ka mabubuntis hanggat walang gumagalaw sa'yo. Di ba? Ganun yan, mga kaibigan. Maniwala ka sa akin. At pag sinabi, hindi kasi, milagrosa. Hindi milagrosa yan. Sabi lang sa Biblia yan. Pero kung titignan mo yan sa scientific point of view, talagang napaka-imposible. Imposible mabuntis ang isang tao nang walang gumagalaw sa kanya. At maaari lamang siyang mabuntis kung meron siyang artificial insemination or through test tube. Marami ng paraan ngayon. Ngayon nga alam niyo, mga kaibigan, ngayon maaari kang ang isang babae ay maaaring magbuntis ng isang sinapupunan ng hindi niya anak. Yeah? Maaaring kunyari ako'y isang babae.
at meron dalawang mag-asawa na sabi nila gusto nilang mag-conceive yung babae pero hindi siya maaring magbuntis dahil pag nagbuntis siya maaari siyang mamatay. So ang gagawin naman ng doktor, kukunin yung itlog, yung sperm at saka eggshell ng dalawa at itatanim sa isang tao, sa isang babae. At yung babae, yun ang magde-develop ng sanggol naggaling sa ibang tao. Ang tawag dyan mga kaibigan, surrogacy or surrogate mother ang tawag dyan. Ako, sa Amerika, ang laki-laki ng ibinabayad dyan. Katulad si Dr. Vicky Bello. Hindi niya na kayang mag-anak kasi matanda na siya. Maganda lang ang mukha niya dahil, isa siyang napakagaling na doktora. At yung kanyang asawa, si Dr. Hayden Ko, ang ginawa nila, kumuha sila ng surrogate mother at yung babaeng hindi nila nakilala, sa tanang buhay nila, nakausap nila, pumayag naman na dalhin ang sinapupunan ng dalawa. Kaya ayun, nagbuntis yung ibang tao para kay Dr. Vicky Bello at Dr. Hayden Ko. At napakaganda ng kanilang anak. Yan ang advancement ng siyensa. So maaari kang mabuntis through artificial insemination. Alright? Ayan mga kaibigan, puro itong dinidiscuss natin ngayon based to sa mga scientific evidence. Hindi ito invento. Lahat ng ito ay binabasa natin base sa mga nakasulat sa mga iba't ibang aklat. Bueno mga kaibigan, natapos. Ganda ng istorya natin ngayon. Natapos tayo sa mula sa kababalaghan hanggang sa Biblia hanggang sa science. Alam nyo ba bakit pag-araw hindi natin nakikita yung mga bituin at yung mga buwan? At bakit sa gabi ay nakikita natin? Di ba? Maaari nyong malaman lahat yung mga kaibigan sa Google. I-Google nyo lamang yan. Yeah. Napakaganda ng science at marami tayong matututunan dyan. Sana lahat ng ating mga anak ay mamulat sa science. Dahil yan ang katotohanan at yan ang magliligtas sa atin, ang science. Pero nire-respeto natin ang lahat ng relihiyon. Wala tayong sinasabing mali ang paniniwala ng mga tao. Ang pinapaliwanag lamang natin dito ay ang alternatibong pagtingin sa ating buhay, sa ating mundong ginagalawan. Pero mga kaibigan, bago tayo magtapos, batiin muna natin yung mga taga Blue Jazz Beach Resort and Water Park. Sa Samal Island, nakikinig sila ngayon at kung gusto nyo mag-celebrate ng weddings, baptismas, anniversaries, o kaya leisure with your loved ones, your families, seminars, business seminars, punta na kayo sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa Samal Island. 10 minuto lamang yan mula sa Davao City. Sakay lang kayo sa Sasa ng water taxi. In 10 minutes, nandun na kayo sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park. Napakaganda. World class ang amenities. Tawagan nyo sila sa telepono 082-284-2000. Ulitin natin. Save ninyo sa inyong cellphones 082-284-2000. O kaya ay i-text niyo o tawagan niyo sa cellphones number 0998-967-8001 up to 8005. Ulitin natin yung kanilang cellphone number 0998-967-8001 up to 8005. Blue Jazz Beach Resort and Water Park in Samal Island. At kung gusto nyong maging isang tanyag na chef o kaya isang restaurant owner o kaya ay magtrabaho sa malaking hotel sa abroad o kaya sa Maynila, ano pa hinihintay niyo? Mag-enroll na kayo at ongoing ang enrollment every week, every day, every month sa Center for Asian Culinary Studies in Davao City. Dito yung mga paboritong eskwelahan to ng mga artista. Si Sara Geronimo dito nag-aral mga kaibigan. Napakamura lamang at talagang pagka-graduate nyo dyan ay chef kayo. Hindi katulad ng mga HRM. Mag-enroll kayo ng HRM. Gagawin kayong attendant, food attendant, waiter, waitresses, tagahugas ng pinggan, kahera. Tanungin ninyo yung mga HRM graduate. Yan ang kanilang trabaho.
dito sa Center for Asian Culinary Studies, mga kaibigan, magiging chef kayo, baker, renowned baker, kaya chef. Tawagan nyo sila sa 082-282-8373. Para kung gusto niyo maging chef o kaya magtrabaho at pag nag-graduate kayo, trabaho kayo sa malaking hotel. You can call them at telephone number 082-282-8373. Wala na tayong oras, mga kaibigan. Pasalamat tayo sa lahat ng nakinig sa atin dito sa ating programang Radyo Mindanao sa RPN GTPL Zamboanga, at kami ang number 2 sa buong Western Mindanao. Dahil lahat sila ay number 1, so kami ang natira dito. Hanggang sa susunod na bukas, mga kaibigan, ito ang inyong lingkod, Dalasinto, nagsasabing isang napakagandang hapon sa ating lahat. I love you. Mamwa. Chup chup.